ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa matinding paghihirap na pinagdaraanan ni Jasmine sa kanyang bagong uri ng gamutan sa Hong Kong, araw-araw parang pinipilas ang puso ni Marge. Bawat sandali na nasasaksihan niya ang pagdurusa ng sariling anak ay parang sugat na paulit-ulit na binubuksan sa kanyang dibdib. Sa loob ng steril na silid ng ospital, kung saan ang malamig na ilaw ay tila lalo pang nagpapabigat sa kapaligiran. Nakahiga si Jasmine, halos wala ng lakas. Namumutla ang kanyang mukha. Ang dati niyang masiglang mga mata na puno ng pangarap at sigla. Ngayon ay napalitan na ng pagod at sakit na pilit niyang itinatago. Ngunit si Marge ay isang ina. At ang puso ng isang ina hindi kailanman nalilinlang. Ramdam ni Marge ang bawat kirot na pilit kinikimkim ni Jasmine. Ang bawat pilit ng ngiti. Ang bawat mahina at mabigat na paghinga. Ay parang kutsilyong dahan-dahang tumatago sa kanyang puso. Sa gilid ng kama, mahigpit na hawak ni Marge ang kamay ng anak. Paulit-ulit niyang kinakausap si Jasmine. Mahina na lamang ang tugon ng dalaga. Ngunit hindi tumitigil si Marge. Para bang sa bawat salitang binibitawan niya, umaasa siyang maibabalik ang lakas ng anak. Ngunit sa bawat paghinga ni Jasmine na tila hirap na hirap, mas lalo namang bumibigat ang dibdib ni Marge. Hindi niya kayang tanggapin na ang gamutang inaasahan nilang magliligtas sa buhay ng anak ay siya ring nagdudulot ng matinding paghihirap dito. Unti-unti, dahan-dahan, may nabubuong desisyon sa isip ni Marge. Isang desisyong alam niyang magdudulot ng malaking sigalot sa kanilang pamilya. Isang desisyong maaaring kumala sa kanilang pagkakaisa. Ngunit para sa kanya ito lamang ang nakikita niyang pag-asa. Sa labas ng silid, ilang beses siyang naglakad pabalik-balik sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang ni Marge, punong-puno ng pagdadalawang isip. Humihinto siya. Nag-iisip. Humihinga ng malalim. Ngunit sa huli na naig ang pagiging ina. Para kay Marge, walang mas mahalaga kaysa sa buhay ni Jasmine. Kaya sa kabila ng lahat ng maaaring mangyari, nagpasya siyang ihinto muna ang gamutan sa Hong Kong. At ibalik si Jasmine sa Pilipinas. Doon sa sariling bansa, ipagpapatuloy nila ang mas maingat, mas angkop, at mas makataong paggamot para sa kanya. Ngunit nang tuluyang makabalik sina Marge at Jasmine sa Pilipinas, tila hindi pa man sila nakakabawi ng hininga. Agad silang sinalubong ng tensyon. Sa loob ng mansyon ng pamilya Tampo, ang malawak na sala ng mansyon, na dati lugar ng pagtitipon at tawanan, ay naging entablado ng isang mabigat na komprontasyon. Doon naghihintay ang buong pamilya. At sa kanilang mga mukha, halatang halata ang galit, ang pagkadismaya, at ang sama ng loob. Unang nagsalita si Greg. Matigas ang kanyang tinig. Mabigat. Punong-puno ng pagkadismaya. Matagal niyang tinitigan si Marge. Parang sinusukat ang bawat galaw nito. Ayon kay Greg, hindi raw tama ang ginawa ni Marge. Hindi raw tama na basta na lamang siyang nagdesisyon. Nang hindi kinukonsulta ang buong pamilya. Para kay Greg, tila binastos ni Marge ang kanilang pamilya. At higit sa lahat, binaliwala niya ang opinyon ng sariling asawa. Si Paulo. Sa sandaling iyon, ramdam ni Marge ang bigat ng mga paratang. Ang bawat salita ni Greg, parang bato na ibinabato sa kanya. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, itinuwid niya ang kanyang likod. At buong tapang niyang hinarap ang pamilya. Alam niyang ang bawat salitang bibitawan niya ay maaaring magpalala ng hidwaan. Ngunit hindi niya kayang manahimik. Hindi habang kinukwestiyon ang kanyang pagmamahal sa sariling anak. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa loob ng sala. Biglang sumingit sa usapan si Paulo. Ang kanyang boses malamig. Ngunit matalim. Punong-puno ng galit. At hinanakit na matagal ng kinikimkim. Tinitigan niya si Marge. Na para bang isa itong estranghero sa kanyang buhay. At sa harap ng buong pamilya, diretsahan niyang sinabi ang kanyang saloobin. Para kay Paulo,
Ang ginagawa ni Marge ay hindi pagtulong. Ito ay pagsira sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Paulo, mas lalo namang tumitindi ang sakit na nararamdaman ni Marge. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng laban ng kanilang anak sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang mismong asawa pa niya ang magiging pinakamalupit na hukom ng kanyang mga desisyon. Ngunit ang pinakamasakit na sandali ay dumating sa isang iglap, sa galit at desperasyon. Sinabi ni Paulo ang mga salitang tila kutsilyong bumaon sa puso ni Marge. Ayon kay Paulo, si Marge mismo ang pumapatay sa sarili nilang anak. Para sa kanya, ang pagtigil sa gamutan sa Hong Kong ay katumbas ng pagpatay sa tanging pag-asang mabuhay si Jasmine. Biglang nanahimik ang buong sala. Ang mga salitang iyon, tila sumabog sa hangin at nag-iwan ng mabigat, napakabigat na katahimikan. Sa gilid ng sala, si Jasmine ay tahimik lamang na nakaupo. Pinapanood niya ang lahat. Dahan-dahan siyang napayuko. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang. At ang sakit na dinadala niya ay hindi lamang mula sa kanyang karamdaman, kundi pati na rin sa sigalot ng kanyang pamilya. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Marge ang sarili. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng takot, ang lahat ng sakit na matagal niyang kinimkim, ay biglang sumabog. Lumapit siya kay Paulo. At sa isang iglap, dumapo ang kanyang palad sa pisngi nito. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Parang sagot iyon sa lahat ng paratang na ibinato sa kanya. Napaatras si Paulo. Natigilan ang buong pamilya. Walang sinuman ang agad na nakapagsalita. Ang tensyon sa loob ng mansyon lalo pang lumalim. Huminga ng malalim si Marge. At sa wakas nagsalita siya. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit malinaw at matatag ang bawat salitang kanyang binibitawan. Wala raw siyang ibang hangarin, kundi iligtas ang buhay ni Jasmine. Bilang isang ina, hindi niya kayang panoorin na araw-araw na naghihirap ang kanyang anak sa isang gamutan na tila unti-unti itong pinapatay. Ipinaliwanag ni Marge na ang kanyang desisyon ay hindi bunga ng kapritso. Hindi rin ito paghihimagsik laban kay Paulo. Ito ay bunga ng pagmamahal ng isang ina na handang gawin ang lahat para mabigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanyang anak. Para kay Marge, ang tunay na laban ay hindi laban sa isa't isa. Ito ay laban sa sakit na kumakain sa katawan ni Jasmine. Sa gilid ng sala, si Jasmine ay tahimik na umiiyak. Nakikita niya ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanyang buhay na nag-aaway dahil sa kanya. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang mga magulang ay parang mabigat na bato sa kanyang dibdib. At habang nakatayo si Marge sa gitna ng sala, unti-unting napagtanto ng bawat isa na ang sitwasyon na kanilang kinakaharap ay hindi lamang simpleng pagtatalo ng mag-asawa. Ito ay kwento ng isang pamilya na nahaharap sa pinakamabigat na pagsubok ng kanilang buhay. Dito, ang bawat desisyon ay may kapalit na sakit. At ang bawat salita, maaaring mag-iwan ng sugat na mahirap paghilumin. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, isang bagay lamang ang malinaw. Ang laban ng pamilya ni Marge, Paulo, Greg at Jasmine ay hindi pa tapos. Ang mga sugat na nabuksan sa gabing iyon, maaaring magbago sa kanilang relasyon. Magpakailanman. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanilang lahat. Hanggang saan sila handang lumaban para sa buhay ni Jasmine? At hanggang saan sila handang magsakripisyo para sa isa't isa? Pagkatapos ng malakas na sampal ni Marge kay Paulo, nanatiling nakabitin sa hangin ang mabigat na katahimikan. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Tanging ang mabibigat na paghinga ng bawat isa ang maririnig sa loob ng malawak na sala ng mansyon ng pamilya Tampo. Si Paulo, dahan-dahang hinawakan ang kanyang pisngi.
Ang bakas ng sampal ni Marge ay hindi lamang sa kanyang balat, kundi tila tumagos hanggang sa kanyang dangal bilang asawa. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang kamay. At muli niyang itinaas ang tingin kay Marge. Ngunit ngayon, hindi na lamang galit ang nasa kanyang mga mata. May halong sakit, may halong pagkabigo, at may isang uri ng malamig na distansya na tila unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Ganito na ba tayo ngayon, Marge? Mahina ngunit matalim na tanong ni Paulo. Ang boses niya ay hindi na sumisigaw. Ngunit ang bawat salita ay parang yelong tumutusok sa dibdib. Sa harap ng pamilya sasampalin mo ako. Hindi agad nakasagot si Marge. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa bigat ng emosyon na pilit niyang pinipigilan. Sa gilid ng sala, si Greg ay napailing. Para sa kanya lumampas na sa hangganan ang nangyari. Hindi na ito tama, mabigat niyang sabi. Hindi ganito inaayos ang problema ng pamilya. Ngunit bago pa makapagsalita si Marge, isang mahina nanginginig na boses ang biglang pumutol sa kanilang lahat. Pakiusap tama na di. Lahat ay napalingon. Si Jasmine. Nakatayo na siya ngayon sa gilid ng sofa. Hawak ang dibdib na tila nahihirapang huminga. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ma! Papakiusap di. Mahina niyang sabi. Hindi ko na kaya di. Sa sandaling iyon, parang biglang bumagsak ang buong mundo ni Marge. Agad siyang lumapit kay Jasmine. Anak, umupo ka dahan-dahan, nanginginig na sabi ni Marge habang inalalayan siya. Ngunit si Jasmine ay umiling. Hindi ito tungkol sa gamutan. Mahina ngunit malinaw niyang sinabi. Tungkol ito sa inyo. Napatingin siya kay Paulo. Pagkatapos ay kay Marge. Nasasaktan ako hindi dahil sa sakit ko di. Huminto siya sandali pilit hinahabol ang kanyang paghinga. Kundi dahil nakikita kong nagkakaganyan kayo dahil sa akin. Parang piniga ang puso ni Marge sa narinig. Jasmine, hindi, anak. Ngunit pinutol siya ng dalaga. Ma! Papagod na ako. Hindi sa buhay. Hindi sa gamutan. Kundi sa bigat ng lahat ng nangyayari sa paligid niya. Kung may gusto lang ako ngayon. Mahina niyang bulong. Iyon ay makita kayong dalawa na hindi nag-aaway. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang komprontasyon. Tumahimik si Paulo. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Tumingin siya kay Jasmine. At sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na epekto ng kanilang away. Ang kanilang anak, na dapat sana ay nagpapahinga at lumalaban para mabuhay, ay napipilitang maging tagapamagitan sa kanilang sigalot. Napabuntong hininga si Greg. Kahit siya ay tila natahimik sa nakita. Sa gitna ng sala, mahigpit na niyakap ni Marge si Jasmine. Patawad, anak ti. Mahinang sabi niya. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may isa pang taong tahimik na nagmamasid. Si Paulo. At habang pinapanood niya ang mag-ina, may isang mabigat na tanong na nagsimulang umusbong sa kanyang isip. Paano kung tama si Marge? Paano kung ang gamutan sa Hong Kong, na pinilit niyang ipaglaban, ay hindi na talaga ang sagot? Ngunit kasabay ng tanong na iyon, ay may isa pang mas nakakatakot na posibilidad. Kung hindi Hong Kong, saan na sila kukuha ng pag-asa para kay Jasmine? Sa gabing iyon sa loob ng mansyon ng pamilya Tampo. Isang bagay ang malinaw. Ang kanilang laban ay hindi lamang laban sa sakit ni Jasmine. Ito rin ay laban sa takot, sa pagdududa, at sa mga desisyong maaaring magligtas o tuluyang magwasak sa kanilang pamilya.